Mapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Kaliban na Galiban ng Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, 1 Juan Kabanata 3, talatang 22 hanggang 24. Ito po yung mensahe. Ito ang kanyang utos. Manatili kayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. At sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa Niya sa atin, nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Pagpatuloy po natin sa Hebreo Kabanata 4, talatang 14 hanggang 16. Ito po yung mensahe. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yayamang mayroon tayong napakadakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus, na anak ng Diyos. Kaya't huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at ikakamta natin at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 10, talatang 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Kaya huwag kayong mawawalan pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ipagpatuloy po na mga taga-Hebreo pa rin, Kabanata 11 at talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya kita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan ng hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay binilang na matuwid sa Diyos dahil sa kanyang pananalig. Patuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 1, talatang 5. Ito po ang mensahe. Sapagkat kayo ay sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katutusan ng mga panahon. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng Bible Lives sa linggo ito. At maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ipaliliwanag ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula sa tema. Kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kinakailangan natin kinakailangan tayo ay mananampalataya sa Kanya upang sa gayon ay masunod natin yung Kanyang kalooban o yung Kanyang pamamahala, ang Kanyang pag-aari. Sapagkat kung tayo ay di mananampalataya at magpapailalim sa Kanya, tayo ay hindi makasusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga tayo ay doon sa ating kapag tayo ay meron tayong dinarasal ng simpati, sumasampalataya, di ba? So ngayon ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ating magagawa yung nais ng ating banal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Noe noong mga panahon niya na ang sabi ng Diyos sa kanya ay siya ay gumawa ng daong. So naniniwala siya doon sa banal na Panginoon Diyos at nung magawa niya yung doong, saka ginawa naman ng Panginoon Diyos yung supil sa sanlibutan o yung kanyang pagbunaw noon na ginulang mga tao. So naligtas siya at yung mga kinalap niya para sa bagong buhay na inilaan ng Diyos. So ganoon yung pananampalataya na tayo ay may naniniwala tayo sa ating banal na Panginoon Diyos para gawin natin yung mga bagay na hindi natin nakikita at
tayo umaasa na ito ay mangyayari. Kagaya ng yun ay sa unang tipan ng ating banal na Panginoon Diyos, na marami yung mga ganyan na mga na ipinangako ng Diyos, kagaya kay Abraham, kay doon sa ninuno nating Abraham, at iba't ibang mga ninuno, mga pinangako, mga gabay na mangyayari. Ito yung kanilang pinaniwalaan, at ito ay na mangyayari sa takdang panahon. At yung iba hindi man nila nakita pa yung iba pang mga ipinangako ng Diyos, pero unti-unti nang nangyari, kagaya noong halimbawa kay Moises, yung Panginoon, sabi niya ay ang darating pa ang isa pang propeta sa Diyos para sa kaligtasan niya, ang Panginoon Kristo na. So ngayon ay nangyari, dumating ang Panginoon Kristo at inihayag ng Panginoon Kristo ang ikalawang tipan. So ngayon ang ikalawang tipan ay tayo ay yung pagpapatawad na sa pagkakasala. Ang Diyos ay may gagapin na uli na panibagong paghukom, yun yung pinali. So ngayon ay tayo ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan yung nangais ng banal na Panginoon. Kaya kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, ay susundin natin siya na panampalatayaan natin ating banal na Panginoon sa Kristo at magpailalim tayo sa Kanyang paghahari. Yung paghahari ng Panginoon sa Kristo, yun yung paghahari ng ating banal na Panginoon through Christ. Papailalim tayo sa Kanya at yung Kanyang inihayag ay ating pakinggan. Okay natin yun. So, inihayag ng Panginoon sa Kristo yung gagawin ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon na nagtakda siya ng araw ng paghukom para gunawin niya yung lahat. So, magtatayo siya ng panibago. O meron na siyang inilaan para sa panibagong ating tatahanan at yung bagong langit, bagong lupa na kanyang bubuin. So ngayon ay paparaming muna niya lahat bago yung tayo ay bigyan ng bagong langit, lupa at saka yung bagong Jerusalem na sinasabi. So ngayon ay kung tayo ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon, nagagawin niya yon, paniniwalaan natin ang Panginoon sa Kristo na isinugo niya na hindi lamang basta propeta, kundi kanya bugtong na anak para ihayag sa mga gagawin niya. So yan ay inihayag din. Yung mga propeta ay pinaniniwalaan natin na inihahayag nila yung nais ng ating banal na Panginoon. Kung tayo naniniwala sa kanila, yun ay nangyayari na ng mga propeta, inihayag ng mga propeta noon tungkol kay Yesu Kristo. So nangyari ang pagbitaw ng Panginoon sa Kristo at yung mangyayari pa sa darating pang panahon na yun na nga yung inihanda ng banal na Panginoon na tayo mapamuhay ng maayos. Kung tayo mananampalataya sa Kanya, mula Panginoon sa Kristo tayo magkakaroon ng buhay. Kung tayo ay muling mabuhayin, kung kayo makaranas ng spoilers, hindi ba siya dumating? Or ikaw ay hindi mo mamamatay kapag siya ay dumating. So tayo kung tayo nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, paniniwalaan natin ang ating Panginoong Yesu Kristo sa Kanyang sinasabi at kung papailalim natin sa Kanya. So ganoon yung paniniwala at sa pananampalataya. Magagawa natin hindi na Panginoon Yesu Kristo kung nananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos na panampalatayahan ang ating banal na Panginoon Yesu Kristo. Yan. Kagaya ng pagsunod natin doon sa mga propeta na nananampalataya tayo sa ating banal Diyos. So, pinaniniwalaan natin ang sinabi ng mga propeta at mga ninuno, no? Kagaya ni na Abraham, yung Noe, yan, yung mga nagawa nila, Abraham, saka sina Moises, yan. So, yan at mga propeta at mga itinalaga ng banal na Panginoon Diyos na gagabay sa atin sa mga panahon na yun at mga nagpahayag para sa kinabukasan. So yun ay pininiwala natin na maaaring mangyari, lalong-lalo na sa yung inihayag ni Moises na paglilitaw ng Panginoon sa Kristo at inihayag naman ng Panginoon sa Kristo para sa itinakda ng ating banal na Panginoon. So ganoon tayo dapat. Kung tayo ay nananampalataya, tayo ay makasusunod diyan sa nais ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay hindi tayo dapat mawawalan ng pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos para makita natin yung nais ng ating banal na Panginoon mula doon sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yan, na tayo ay hindi niya bubayaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kung tayo ay sumusunod doon sa Kanyang kalooban
wala pang inuuso kayo pumabayaan. Yan. Kaya nga sinasabi ko, sapagkat kung kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan samantalang initin ninyo ang kaligtasang nakalaan. So kung tayo ay yung Panginoon sa ating bumubuhay na ito, kung tayo ay sumasampalataya at habang sinusunod natin yung kanyang kalooban na sa pananampalataya natin sa iyo, kung paano tayo bumubuhay sa mundo ito sa pamamagitan ng mabuting balita. Masusunod natin yung mabuting balita kung tayo ay may pananampalataya at naniniwala sa ating banal na Panginoon. Mula rin doon sa mabuting balita na yan, na kung napakinggan natin yung mabuting balita, ito ay pananampalataya at susundin natin yung sinasabi doon na pamumuhay spiritual. Yan. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yan. So ganyan ang dapat nating tayo ay dapat ay mayroong iba yung pananampalataya para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan. Halimbawa, yung pananampalataya ay yan ay dapat ay yan yung ating yan ay tayo ay may maiting na pananampalataya para at may at ito yung maaasahan natin ito ay mangyayari yung sinasabi ng ating banal na Panginoon. Kung tayo ay halimbawa kung kukunti ang pananampalataya, madali tayo mapagsup kung hindi natin masusunod yung halimbawa nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti pero hindi ka nakagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay yung maliban sa iyong katawang panlupa na hindi mo kontrolin ay hindi ka na naniniwala sa Diyos. Ilan lamang porsyento ng paniniwala mo. Ayan. At hindi mo kayang sundin yung Diyos. Halimbawa mga bagay. So, iba yung sinusunod mo. So ngayon, kahit nga yung sa halimbawa halaan, pag ay ikaw ay yun, kung kahit na yun ay nalalabag mo, kahit nga yun sa lalo na yung sa Diyos, kung ikaw ay hindi naniniwala. So yun. Pero para matupad mo yung tutupad ng halimbawa pamahalaan kasama sa nais ng Panginoon Diyos na sundin natin, kaya sundin mo yung mabuting balita at may pananampalataya ka. Kung mananampalataya ka sa Diyos, masusunod mo yung pamahalaan. Kapag higit banal yung nais na pamumuhay ng Diyos. Yung sa pamahalaan, yun ay mga ilang pamantayan, mga legal yung legal nga na para lamang tayo ay magkaroon ng kaayusan at hindi tayo magkaroon ng sigalutan na problema sa ating araw na pamumuhay. Political, civil, social, cultural, yan. So, with that, tayo ay nakapamumuhay na maayos. Yan. At ating mga karapatan. So, ngayon kung tayo ay walang batas, magkakaproblema tayo. Ngayon ay higit sa batas yung pinapatupad na batas at pamamalakad ng ating banal na Panginoon Diyos o yung pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon yung ating gobyerno ay para sa pwersa na masawata at magkaroon tayo ng mahusay na pamamalakad para mas masunod natin yung mabuti. Kasi kung walang pwersa, masaway talaga. Hindi na masunod yung Diyos, hindi naman naniniwala. So may pasaway, mapagsamantala sa kapwa at magawa na din mabuti sa kapwa. Ngayon, kailangan natin ng ganun para may pwersa. So faith ay tayo naman ay kung tayo ay nananampalataya, hindi naman natin lalabagin yan at hindi tayo gagawa ng masama. Kaya nga kung tayo nananampalataya sa Diyos, tayo ay magkapairan ng malasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Kung magmamalasakit at magmamahal ka sa kapwa-tao mo, hindi ka gagawa. Simple as that, buod. Isang sentence. Pag mahal ka sa kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama. Hindi mo malalabag yung batas, hindi mo malalabag yung Diyos. So simple as that, yung kay Panginoon sa Kristo. At may makatotohanan ka. So yun, ngayon kung ganun, kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi mo masusunod yun. Kaya kung mananampalataya ka sa Diyos, masusunod mo yun, hindi mo lalabag yung lahat. At kung nagmamahal ka sa Diyos, susundin mo yung kanyang kautusan o mananampalataya ka na lubos. So sana na nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa linggong ito at sa pagbabahagi ito ng ating mabuting balita ay kayo ay nagabayan mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Yan. Sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria sa pagbabahaging ito at tayo ay at talimain natin ang mabuting balita. Yan.
na nagabayan niya palagi ang Bible Life Promotion sa pagbabahaging ito, at ang lahat ay maliwanagan at talibayan ng mabuting balita. At gayon din sa pagtabuting balita, magabayan tayo araw-araw sa ating pamumuhay, at ito ay ating masunod, ito ay ating maisagawa. So ngayon ay higit sa lahat ay yung kagaya ng ating pagbabahagi ito, so ating pakinggan mabuti ito, pag-aralan natin mabuting balita, at ito ay ating italimain upang sa gayon ito ang makapagliligtas sa atin kapag tinalima mabuting balita, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa spiritual. Iba yung pananampalataya para masunod natin yan. So tayo nananampalataya, naniniwala tayo na pagdating ng takdang panahon, tayo ay mayroong pumunta ang kalangitan. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mayroong at naniniwala tayo may Diyos. Naniniwala tayo sa Panginoon Kristo, at naniniwala tayo na sa pangaraw-araw nating bumuhay, tayo ginagabay ng Diyos, may blessings na ibinagabay sa atin. So may paniniwala tayo na may Diyos. So yun. At ang patunay ay ang mga iba't ibang sinasabi na ng mabuting balita. Sa panahon ngayon, yan ang ating gabay na tayo ay naniniwala sa Kanya. So kung tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, kasi na ina ng ating Panginoon sa Kristo, gabayan ito ay napakahalagang bagay na nakikita natin na yung pag-asa natin doon sa ating pinaniniwalaan. Gayunman ay hindi man tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, ay yung mabuting pinaniniwalaan o pinahayag natin, ito ay ating paniwalaang mabuti, at ito yung ating pag-asa para sa ating sinasabing kinabukasan. So ngayon, kung ito ay aayudahan ng Diyos sa ating panahon, ganong klase ng mga maka-spiritual na paggabay ay tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon, mararamdaman naman natin na yung ang Espiritu sinasabi doon, yung Espiritu ay sumasa atin at ang Diyos ay sumasa atin. Tayo ay sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tayo ay nararanasan natin na yung tayo ay nagkakaroon ng magandang pamumuhay. Nalalagpasan natin yung tayo ay kararanas ng sabihin, tayo ay biniblessing, tayo ay manalangin, tayo ay pagkakalooban ng mga pagpapala. Yan ay mararamdaman natin. Hindi man instant niya. Hindi man parang magic. Okay. Pagkalooban niyo po kami ng aming pangailangan, hindi ko basta magbibigyan ng magic. Nagkaroon ng mansanas doon sa harapan niyo. Kundi siyempre yun ay ikaw ay mabibigyan ka ng sa iyong pananampalataya, may ikaw nag-apply ka ng trabaho, matatanggap ka sa trabaho. Yan. Ikaw ay tutulungan isang kapwa-tao mo para magkatrabaho, mga ganun mga bagay. O may taong tutulungan sa iyo para diyan. So yun yung pagpapala ng Diyos ng tutulungan. Kaya kung nakakaya mo kung paano ka mag-produce sa isang bagay. So yun. So ikaw ay na-resolve mo lahat ng mga bagay. Pakita mo sa iyong kapabilidad na may kakaibang kakayanan at may kakaibang dumadating sa yan. Yan, at yun lang, at muli sana ay no center opportunity naman ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria, patuloy tayong magkaisa, at unawain natin mga reliyon, ang ating pananampalataya, at umiral yung kapayapaan, pagkakaisa, pagbubuklod ng bawat mga reliyon. So ngayon, ito yung magandang ehemplo na makagabay tayo doon sa sambayan sa buong mundo, at kagaya dito sa Pilipinas, sambayan na mabuklod natin sila sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, yan, mabuting pamumuhay, at yung pamahalaan ay makapamahala ng mabuti, pagkakaisa ng kapamahalaan, patuloy na mapaigting, at pagkakaisa ng mga iba't ibang mga lahi. Sa gayon ay tayo magkakaroon ng mahusay na pamumuhay, at naiiwasan ng bawat mga reliyon yung banggaan, sigalutan, kakarasan at maka-influence na panandigmaan. At muli yung CBCP and Vatican Church ay kayo ay magabayan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kaliwanagan ng banal na Santa Maria, at patuloy yung sangkatauhan mula man sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo o mabuting balita. At gayon din ang Bible Life Promotions ay patuloy na dumadala ang banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita na tayo gabayan niya na pagbuklo rin ng sangkatauhan
sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuti tayo ay patuloy na isubuin niya ang Banal na Santa Maria, gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. Yan. At iba't ibang pagmimilagro ng ating Banal na Panginoon Diyos at Banal na Panginoon Kristo. Pagbabahagi o pagbubuklod ng sangatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo. At ganyan din yung mga kapamahalaan kayo maliwanagan at kayo ay makapamahala ng mabuting pamamahala, patas sa hustisya, at matugon nyo ang karapatang pantao ng inyong mga nasasakupan at mga pangangailangan. Yan, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.